Isa sa mga pinaka-interesting na bagay sa Ghost Fighter o Yu Yu Hakusho para sa mga batang 90s ay yung karakter ni Shinobu Sensui at ang kanyang mga multiple personalities. Nung bata tayo, akala natin baliw lang siya. Pero later on, habang nagpo-progress yung story sa manga at anime, sinabi dito na meron pala siyang 7 na katauhan o personalities na isa pala to sa pinakaseryosong mental health storylines sa anime nung 90s. Pero kung matatandaan nyo, 3 lang yung pinakilala sa atin na katauhan ni Sensui. At yung 4 nananatiling misteryo kung sino ba itong mga to. Pero sa 1994 Weekly Shonen Jump character feature, nakalaunan ay na-preserve at na-reprint ng mga collectors at translators ng Yu Yu Hakusho materials. So dito makikita natin ang lahat ng description ng 7 pagkatao ni Sensui. Syempre, unang-una nandiyan si Shinobu. Ito yung original na personality ni Sensui. Siya yung pinakamalakas sa lahat dahil sa taglay niya napakalakas na spiritual power. Alam naman natin na siya yung huling-huling nakalaban ni Eugene o ni Yusuke. Sunod naman dito si Minoru. Siya ang strategist, negotiator at ang pinakamatalino sa lahat. Madaldal, mahusay makipag-usap, at siya madalas yung nakikipag-ugnayan sa other personalities. Nakatunayan, siya yung personality na makikita natin madalas sa Black Ark chapter. At nandyan din si Kazuya, siya yung pinakamapanganib sa lahat at pinakabrutal na personality ni Sensui. Kilala naman natin siya. At nandyan si Joji o George, depende sa translation, na responsible sa mga armas ni Sensui. Siya yung nangangalaga madalas dito. Si Makoto naman, siya yung gumagawa ng mga simpleng gawaing bahay, kagaya ng pagluluto, paglalaba, at kung ano-ano pa. At nandyan din si Hitoshi o Kagero, depende rin sa translation. Siya naman yung nangangalaga sa mga hayop, o siguro animal lover siya. Tapos may mga nasusulat din sa mga fandom na siya yung tinatawag na final personality. Sabi nila ito daw yung pinaka-original na Sensui. Bago pa magkaroon ng split ng mga personality sa utak niya. So madaling salita, ang final personality ay ang totoong Sensui na makikita nyo lang sa dulong-dulo o sa final moments niya. Matapos mawala ang ibang mga personalities na nabuo dahil sa trauma niya. At yung last na personality ay tinatawag na si Naru. Ito yung medyo nagkaroon ng mga konting debate sa online. Kasi sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na kumakalat na si Naru daw ay isang bata o child personality. Pero kung babalikan nyo yung mismong 1994 Weekly Shonen Jump feature, ang nakasulat na description talaga dito ay isang babaeng personality na lumalabas kapag umiyak si Sensui. At mapapansin nyo na wala talaga nakasulat na word na bata o child personality dito. Kaya hanggang ngayon isa pa rin to sa maliit na debate sa fandom. Ang malinaw lang sa official source ay babae si Naru na lumalabas kapag umiyak si Sensui. Pero bakit nga ba nagkaroon ng multiple personality si Sensui? Bilang dating spirit detective, naniniwala siya na mabubuti talaga ang mga tao at masasama ang mga halimaw. Pero napanood na natin sa anime ito eh. Isang araw nakita niya yung tinatawag na Black Chapter. Dito nasaksihan niya yung mga ginagawa ng mga tao na matitinding kalupitan sa mga kapwa nila at kahit sa mga halimaw. At doon bumagsak yung paniniwala niya. Hindi niya matanggap na kaya pala mas maging masahol ng mga tao kaysa sa mga halimaw. Nagkaroon siya ng trauma at para makayanan to, nagsimula siyang hati-hatiin ang kanyang isipan at personalidad. Pero alam mo kung iisipin mo, parang totoong nangyayari din naman yan sa mundo eh. Minsan mas masahol pa talaga ang mga tao kaysa sa mga hayop. Isa ka rin ba sa mga batang 90s na nanood ng Ghost Fighter dati? Idol mo din ba si Sensui? Comment mo na yan!